Sa pagpunta nga po ng Denver Nuggets sa Game 5 laban sa Clippers, may pagkakataon na nga silang makuha ang 3-2 na kalamangan at hindi rin naman talaga inaksaya ang ganitong klaseng oportunidad dahil ginawa nga po ng kanilang team ang lahat upang makalamang sa umpisa. At isa sa mga rason nito ay ang pagkakaroon ng mainit na shooting ni Jamal Murray na siyang tumulong talaga ng husto kay Nikola Jokic sa opensa. Nag-step up rin naman dito si Russell Westbrook at Aaron Gordon nagkaroon ng malaking impact bakit nagawa nilang makalamang ng double digit. At kahit man sinubukan ng Clippers na makahabol, nagagawa pa rin naman ng Nuggets na maprotektahan ang kanilang kalamangan salamat sa mainit na shooting ng halos lahat. Maging si Christian Braun nakapag-ambag rin naman hanggang sa tuluyan nilang makuha ang panalo sa Game 5 kanina at masungkit ang 3-2 na kalamangan sa kanilang serye. Samantala, kagaya nga po ng napag-usapan natin na merong 13 teams sa NBA history ang nakapag-comeback mula sa pagkakabaon sa 1-3 pagdating sa playoffs, kaya napakaliit nga ng chance at percentage ngayon na makakabalik pa ang Lakers sa kanilang serye laban sa Wolves. Pero sa kabila niyan, hindi pa rin naman nawawala ng pag-asa ang buong team. Mismong si Coach Redick nang nagsabi gagawin ng kanilang team ang lahat upang maipanalo ang natitirang games sa Game 5, Game 6 at Game 7. Lahat nga ng mga players nag-e-effort ngayon para matulungan ang team. In fact, bago pa magsimula ang kanilang laban, in-upgrade na nga sa questionable ang kanilang big man na si Maxi Kleber. Yes mga idol, simula sa pagiging out nito, kinukonsidera na ng Lakers na paglaruin siya sa do or die Game 5 laban sa Wolves upang magkaroon sila ng bagong sentro para kina Rudy Gobert at Naz Reid. Bukod dyan, plano nga ni Coach Redick na baguhin ang starting 5 upang mapabilis ang pacing ng opensa sa kanilang mga laro. Sa kabilang banda, nagkaroon na nga sana mga idol ang Milwaukee Bucks ng dalawang napakalaking oportunidad na makuha ang panalo sa Game 5. Una ay ang makalamang sila ng 20 points sa unang mga minuto at napagkakaroon nila ng 7-point lead sa huling 30 second ng overtime. Ngunit dahil nga sa pagiging pabaya nila, natalo pa sila at nabaliktad 119-118 gamit ang game-winning layup ni Tyrese Haliburton na sa harap mismo ni Giannis Antetokounmpo. Kaya sa kanilang pagkatalo, tuluyan na nga silang ma-eliminate sa Eastern Conference kung saan mas makakapag-focus nga ang kanilang team sa off-season na. Subalit base sa ibinulgar ng isang insider, wala pa rin naman nga ngayong plano ang front office ng Milwaukee since hindi nila alam kung ano ang iniisip ngayon ng kanilang superstar na si Giannis. Pinaniniwalaan ng nakararami na ito ang huling taon ni Giannis sa team. Kinumpara pa nga ito ang ginawang paglakad ni Giannis papunta sa locker room sa ginawa noon ni LeBron James bago siya umalis sa Cavaliers. Wala rin naman masyadong magagalit kung aalis si Giannis since ginawa nito ang lahat para lamang magkampiyon ang kanilang team, sadyang mismong team na ang nagpapahirap sa kanya.